maikling panalangin. O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat sa kalakasan, sa magandang panahon. Panginoon, sa aming pagpapatuloy, sa aming pagtitipon, dalangin po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na gumabayad at kumatubay sa amin. Dalangin po, Panginoon, ang iyong Espiritu ang siyang magbigay ng pangunawa sa bawat salita na lalabas, Panginoon, sa bibig ng iyong alipin. Dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ng Diyos na magbigay sa kanya ng katalinuhan. May pahayag ng buong katotohanan at walang pag-alala. Dalangin po namin ito, Panginoon, sa lahat po ng inyong iglesia sa umagang ito, sa pangalan ng Jesus. So, siguro po ay sa Martes, sa balita, medyo makakahinga tayo. Kasi bababa na piso. Yung gasolina. Yung gasolina. Sa amin nila, yung gumagamit ng gasolina, piso. Sa diesel, 7 piso ata, ng piso. 10 ba? 10 kahit pa paano makakahinga-hinga tayo ng kaunti. At alam po ninyo, last week, nagbakasyon kami sa Pangasinan. Medyo naramdaman ko ngayon palo ng gasolina. Palo ng gasolina. Isang bagay na makikita natin doon. Sabi nila, kapag bago ka daw bumiyahe, ano ba yung dapat i-check? Ano ba yung blow bagets, right? Yes, that's blow bagets, no? Yung gulong, brakes, fluids, yun, mga yun, oil, water, dapat na-check mo yun. That is an assurance, parang somewhat, that gives us an assurance na kapag ginawa natin yung bagay na yun, is somewhat we're safe, right? Safe tayo. At isa pa pala, nakalimutan nilang dagdag doon, siguraduhin mong may laman yung mga RFIDs mo, no? Kasi magpumulong ka kapag lumusot ka ng toll na walang laman yung RFIDs mo, no? So, those are the things that chine-check natin, correct? We're checking those para sigurado tayo na isang bagay na sinisigurado natin doon, makarating tayo ng maayos doon sa ating destinasyon. Kung maalala ko si Brother Joel at sila Sister Marilyn, Isabela na ako ba? Umiyahe sila na Isabela, kasama sila sila Joel. So, kung titignan natin, papunta, ganun din, pabalik, ganun din. We are checking to make sure that we are, yung gagamitin natin sa sakyan, o yung gagamitin natin sa biyahe is safe. Correct? Ganun din sa kalusugan natin, tama? Sino dito yung regular na nagpapacheck up? Yan, si Brother Del. Yan, si Brother Del. Sino pa? O yung pagpapacheck up optional lang? Sino dito yung nagpapacheck up optional lang? Kung kailan talagang malala na. Ayan. Ganon. So, ugaling Pilipino is that we heal our, ginagamot na muna natin yung ating sarili. Right? Ugaling Pilipino. We clear, naalala ko yung bata yung anak ko. Oregano. But they're effective naman. But hindi siya ganun ka-effective in terms with pag meron ng kasamang antibiotics. And yun po yung reason kung bakit pinumpisan yan, because magsisiris ako. Katatapos lang natin yung series natin na The Symphony of God. No? And ngayon po meron akong panibagong series, tinawag ko pong Spiritual Health. No? Strengthening the inner man. At ang ating pong, mababasan ba? Hindi masyado. Ang ating pong main verse ay mababasa po natin sa John chapter 3. First, 3 John chapter 1, verse 2. At ang sabi po niya, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. So, titignan natin, meron tayong tinatawag na physical health. Yung physical health natin is tayo. And then, ay yung katawan natin. And then, the other one is yung tinatawag natin na spiritual health. Yung ating kalusugang spiritual. So, if we're going to look, kung titignan po natin dyan, itong si John, sumulat siya sa kanyang disipulo na ang pangalan ay si Gabo. And one of the things na kanyang binanggit sa opening ng kanyang letter was
I hope, sabi niya, no? I hope, sabi niya, natitignan natin sa verse 2 sa Wikang Tagalog, sabi niya, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. Yun ang sabi. So what he's hoping is sana yung iyong katawan, kung paano ka nagpo-prosper sa iyong physical, it goes the same way hand in hand with your spiritual. So this is a 6-part series, sermon series ito, 6 na part po ito, and I will be discussing the first one. Kanina, sabi ko na habang nire-review ko to, sabi ko, pwede ko kayong palitan yung lalaki, ako, sabi ko sa AI, papalitan ko sa AI, kasi hindi ko na nagawa. Sabi ng asawa ko, huwag mo nang palitan. Sige, so ano na lang, mistis na lang ilalagay natin, huwag na yung pogi. So, the first part ng ating pong spiritual health is ito. The condition of the soul. Bakit napakahalaga na maintindihan natin yung kondisyon ng ating kaluluwa? No? One of the key things na ginagawa nating mga Pilipino, which is now well known sa buong mundo, ay yung paggamit natin ng yung Vicks. Natutuwa ako kapag merong mga Amerikano o other foreign nationals na kung saan pag nalaman nila na ikaw ay Filipino, you are well known for Vicks. Bakit? Kasi lahat daw ng sakit nagagamot ni Vicks. Ni Vicks Vapor. So yung inhaler natin, yung paste nilalagay dito, those are the things. Pero one of the things tinitignan din natin is that ano yung kondisyon mo sa kalusugan, right? Sino dito yung kapag nagkasakit, sa mga lalaki, take note, sa mga lalaki, kapag nagkakasakit tayo, meron tayong nararamdaman, tinatago natin sa ating sarili. Hindi tayo expressing pagdating sa ating mga karamdaman. Compared to women, according to studies, compared to women, ang mga babae, they are more expressive kapag may naramdaman sila. They can easily say na masama pakiramdam ko, ganito kailangan ko, they can easily say that. Pero sa mga lalaki, kaya sabi nila, mas marami din namamatay na maagang lalaki. It's because hindi namin sinasabi kung ano yung aming nararamdaman. It goes the same way kapag yung mental health issues, no? Sa mental health issues natin, mas tago yung lalaki kumpara sa babae. Ang babae kaya niyang express agad yung kanyang desperation, yung kanyang anxiety, yung kanyang depression, yung kanyang loneliness, lahat. Pero ang lalaki, hindi. Hindi niya agad nisasabi o ipapakita. So it's very crucial din sa ating pananampalataya, no, that we know what the condition of our soul is. Halimbawa po, nung ako ay ma-diagnose na diabetic, hindi ko alam na diabetic na ako. Probably I've been running, mataas na siguro yung sugar ko for the past years. No? Hindi ko lang alam. Bakit? Kasi nga, isa rin ako sa mga tinatawag natin na optional yung pagpapacheck up. No? Optional yung pagpapacheck up. Kahit meron akong health card, hindi ako pumapunta para magpa-check up mo. So one day, namamalengke kami ng asawa ko sa isang palengke. Meron kami nakitang isang stall. Sabi niya, 50 peso, 25 pesos pa lang. 25 pesos, libreng pa-check ng blood pressure, ayun mga ganyan. So habang umiinom ako ng isang buko juice, sabi ko, pa-check ko nga yung dugo, yung blood sugar ko. So pina-check ko yung blood sugar ko, nang pina-check ko yung blood sugar ko, lumabas doon, sabi nung nung nag-check, sabi niya, sir, ang taas ng blood sugar mo, sabi niya sa akin. Siguro kailangan mo bawas ng matamis. Ako naman, sabi ko, ano kaya sinasabi nito? Sabi kasi parang andun lang sa gilid eh. But then, after a few weeks, nagkaroon ako ng mild stroke. No? So after ko mild stroke, nung check ako, doon nalaman na the cause of the mild stroke is because my sugar is too high. Masyado na mataas yung sugar. So, running on that position, hindi ko alam na yun pala yung kondisyon ng aking katawan. And it goes the same way, kapag hindi natin nakikita yung kalagayan natin sa ating pananampalataya, then it's either we fail or we lost. So, tignan natin, sermon series number 1, something that is that the condition of the soul. So, there are two things na kailangan natin tanungin. Number 1, makita niyo yan, nilagay ko na
Ano ba tawag din? Sa machine yan. Sa machine. Number one is if you have a healthy soul or you have a sick soul. Dalawa lang naman yan eh. Either healthy ka or sick ka. Tama? Wala nang middle ground doon. Walang middle ground. It's either healthy or sick. So we're not talking about our physical health. We're talking about our spiritual. So, tignan natin. Let's define yung healthy soul. Pag tinawag natin healthy, paano natin binibig? Pag nakikita tayo ng malusog, halimbawa si Arlo, pag nakita natin si Arlo, napaka-healthy mo naman. Di ba? Something like that. Ganun yung ano natin, ganun yung ating pagsabi kapag nakita natin na medyo may malusog yung bata. By definition, pag tinawag natin healthy, merong mga series of tests na ginagawa to identify healthy. Pero there's no person in the world that's 100% healthy. Lahat ng tao sa mundo ay merong diferensya. There is something wrong with your body. Number one doon is yung pagtanda niya. It means that your cells are dying. Slowly dying, kaya tayo tumatanda. So, let's define first kung anong ibig sabihin ng healthy soul. Ano yung malusog na mananampalataya o yung ating kalagayan sa pananampalataya. And it is defined on, buksan niyo sa inyong mga Biblia sa Awit chapter 1, verse 1 to 3. Let's go with number 1. Sabi niya, mapalad ang tao hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at nakikisangkot sa gawain masama. So, one of the signs na you have a healthy soul is, or you have a spiritual soul, healthy spiritual soul, is hindi ka sumasama sa mga bagay na mali. Alright? Now, ito yung tanong. Ito yung question ko dyan. Can you say na kapag ganyan yung buhay natin, we are really healthy? Yung ating pananampalataya ba ay matatawag natin talaga na healthy? That's a big question. Bakit ko natanong yun? Kasi, yung bagay na iyan, kayang gawin din ng kahit na hindi mananampalataya. Merong tao na talaga, na hindi talaga nakikinig. Meron siyang wisdom at hindi siya talaga nakikinig sa kasama. Hindi man niya nagagawa ang lahat. Hindi rin niya ginagawa yung mga bagay na masasama. Kung nakikita niya masama, hindi niya ginagawa. Pero kahit yung mga taong yun, wala naman sila kay Kristo. Mabait silang mga tao. Hindi natin naalisin yun, mababait silang mga tao. Pero what defines a healthy soul yung kasunod? Verse 2 and verse 3. Ang sabi niya sa verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. So if you have a healthy spiritual life, part yun ng iyong pananampalataya kung hindi ka sumama sa masama. But what separates you, ano yung bagay na naghihiwalay sa iyo, is not because you're living a good life, but rather your joy. Yung iyong kasiyahan is not found on the outside, but rather, kanina kinakata, in the presence of the Lord. Kaya sabi niya doon, ang kasiyahan niya ay ano? Yung sumunod sa kautusan ni Yahweh. Yung binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Pag tinawag natin binubulay-bulay, is something that not just reading. Hindi niya lang binabasa. Kundi ang ginagawa niya is that he search yung deepest secret ng ibig sabihin ng salita ng Panginoon. That is a healthy soul. And then the promise of that, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng isang kalsada. Laging sariwang daon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagpapalala. So that's the part. Na kung saan maghihiwalay sa isang tao, sa isang church, since church is made of believers, kung ano man ang kalagayan natin, kung tayo ay malusog,
we can find ourselves in joy. Dapat natatagpuan natin yung ating sarili na masaya, na sumusunod, may katuwaan tayo na gumagawa sa Panginoon, meron tayong saya na nararanasan sa pagsunod sa Kanya. And then His Word, yung kanyang salita, should not be optional. Kundi dapat it's a daily bread. It's our daily bread. Now, sabi na rito, a healthy soul is, number one, living life that honors God. O yan yung ano natin, ha? Yung nasa church natin. It's living life that honors God. Number two, it's God-centered. And number three, it's stable under pressure. That's a healthy soul. Now, pag tinawag natin living life that honors God, last year, yan yung series natin. We know that you know how to do it. If tinawag natin God-centered, ibig sabihin nito, you trust not on your own understanding, but you fully trust in the Lord. Pag tinawag natin stable under pressure, it means no matter what the circumstance, kahit anong bagay, yung darating sa buhay natin, we are standing firm. Nakatayo tayo. Hindi sa sarili natin, kundi nakatayo tayo sa pundasyon ni Kristo. Now, that's a healthy soul. Now, let's go with the second one, yung tinatawag naman natin na sick soul. Kapag may sakit tayo, maganda ba sa pakiramdam? Hindi, right? Hindi maganda sa pakiramdam. Because it's unnatural. Ibig sabihin nito, hindi ito natural sa ating katawan na tayo ay merong sakit. Kaya nga, our body fights that. No? Yung katawan natin, nilalabanan yan. Paano natin malalaman na meron tayong problema? What's the first symptom? May lagnat. Right? Nilalagnat ka. Kapag nilalagnat ka, ibig sabihin nun, there is something wrong within your body na kung saan yung katawan mo is battling it, kinakalaban niya yung bagay na yun. Merong na-introduce na foreign something sa iyong katawan kaya ka nilalagnat. Now, let's start with the definition of a sick soul. Sa Pahayag chapter 3, verse 1, sabi niya, ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. No? So again, basahin natin ulit. Sabi niya, ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. So as you can see, dito natin makikita na if you are sick, bedridden, nakahiga ka lang dahil ikaw ay may sakit, you are still alive but non-functional. Correct? Non-functional ka. Ibig sabihin nito, you are breathing, pero you are, nagiging isa kang, sorry for the word, pero sometimes nagiging bigate, right? Kapag meron kang sakit. That's Pahayag. So, what are the symptoms? So, kung titignan natin kanina, I said, the signs of a healthy soul. Pero ito naman, kasunod, I call it the symptoms of a sick soul. Pag tinawag natin symptoms, ano ibig sabihin ng symptoms? Symptoms means parang sintomas, palatandaan, right? Pag nakarinig tayo ng isang sakit, ano bang sintomas na nakikita natin, right? Yun yung bagay na tinatanong natin. So what are the symptoms of a sick soul? Number one, you are starting to lose your desire for God. Nakikita mo na lang si God as an option, or nakikita mo lang siya as something of a tradition or a regular basis sa buhay mo. It is no longer something that is, tandaan natin, it's a contrast doon sa healthy life na kung saan God is the center. Dito, you are starting to lose that desire for God. Number two is that prayerlessness. Again, hindi ito ibig sabihin na hindi ka na nang-pray. But rather, slowly, since you're losing that desire, nawawala na yung desire mo sa Panginoon, o nawawala yung desire mo sa Diyos, slowly but surely,
yung pagiging mapanalangin mo ay unti-unti rin lumili, kumukunti, nawawala. Until you find yourself na kung saan mag-pray ka na lang kung kailan ka kakain. Next, sabi niya dito, there's a spiritual fatigue. Nararanasan ng lahat yan. Burnout, yung tinatawag, especially for the ministers. Pero maging mga Kristiyano ay nakakaranas din ng spiritual fatigue. Napapagod sila. And sometimes, that's one of the reasons kung bakit hindi sila. Alam niyo po sa United States, one of the things na nangyayari doon is that the decline of mega churches. Alam niyo mega churches, no? Sino dito nakakilala kay Joel Osteen? Diba, Joel Osteen has a 17,000 seating capacity church. 17,000 on a single service. Grabe yun. Isipin mo yun. Yung parking lot niya mas malaki pa siguro sa SM. To accommodate that 17,000. Thinking that yung United States, halos lahat meron sa sakit. Now they are declining to what? Mataki pa rin. Sa 7,000, 8,000, 5,000. And a lot of mega churches are declining. Bakit ano nangyari? The people in there are now having yung tinatawag natin na spiritual fatigue. They are dying. Nung nawala yung hype, nawala yung bagay na nakailan narinig, it started to crumble. So, symptoms of it. Next one is that there are hidden sins that are tolerated. Pag tinawag natin hidden, it's not something na nakikita. Something that you can mask. Something na kaya mo itago. Nasa closet mo yun. At yung closet mo na yun, that is something that you are able to tolerate. Hinahayaan mo na nananatili yun sa buhay mo. Hindi mo siya, you are probably nakakaranas ka ng konting remorse but just remorse but na repentance. Remorse lang pero wala repentance. Now, why is it that bakit kailangan natin malaman yung ating spiritual? Number one. The second one is what I call the deception. Yung pandaraya. Minsan nakala natin tayo ay malakas. Right? Parang bago ako nagkaroon ng sleep disk, akala ko ako si Hercules. Binubuhat ko lahat ng bagay. Hanggang sa may binuhat ako at nagkamali ako na buhat at nagkaroon ng problema yung likod ko. Nagkaroon ng sleep disk. So, there's a deception going on sa maraming Christian. As you can see, nakita niyo ba yung face? There are two faces. One is happy, one is sad. Here's the deception. Number one is the outward success versus the inward health. Sabi kanina ni Sister Lisa, it's very good to see na we're marami na. Correct? And I'm happy for it. Masaya ako sa bahay. But let's see how we are. Number one of the greatest dangers in spiritual health is deception. Mistaking outward activity for inward vitality. The greatest deception sa ating spiritual health is we are mistaking our outward activity doon sa ating inward vitality. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, pwede tayong maging busybody. Right? Pwede tayong maging busybody. We can do all programs, activities, and anything. We can plan everything. Kaya natin gawin lahat yung mga bagay na yun. But the big question is, what's inside? Ano yung nangyayari dun sa loob? Ano yung bagay na nagaganap dun sa loob? Because I can show you, I'm so busy, pero on the inside pala, I'm corrupt. Kaya ano sabi ng Panginoon sa mga Pariseo noon? Sabi niya, para kayong mga nicho. Ano yung katulad ng nicho? Sabi niya, nililinis nyo lang sa labas, pero bulok kayo sa loob. Sabi niya dito, God is not impressed with outward appearances, but rather, He examines what? He examines the inner life. Ang tinitignan niya is what's going on privately sa'yo.
The unseen reality of the soul. Something na I cannot see. Something that no one can see, but only God sees. Yun yung bagay na yun. That's the, alam mo yung battle natin is really within us. That's one of the biggest battles natin, tayo mismo. Tayo mismo yung pinakamalaking kalaban ng ating sarili. With our own spiritual growth. Sabi niya dito sa 1 Samuel chapter 16, verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas kasi kapisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh, hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panlabas na inyong tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin siya. So I can be, let's say sabihin natin, sabihin ko sa kay Allen, sabihin ko kay Allen, lead mo yung so si Allen, ang ginawa niya, because in-instructan ko siya, binigyan ko siya ng duty niya, o binigyan ko siya ng responsibility, ginagawa niya yung bagay niya. Because that's a responsibility. No? The big question is, yung ginagawa ba ng yung responsibility niya, is it something of a servitude heart o hindi? Because that defines your ministry. Ngayon, kapag ginagawa niyo yun out of compliance or out of something lang dahil iniutos ko, then that is something that we can call na hindi totoo. Now, once na nawala yung naputos sa kanya, mawawala na rin yung paglilingkod. So, ang Panginoon, ang tinitignan niya is not about what you can do. Sabi, may nabasa ako, sabi niya, God does not call the qualified, but qualifies whom He called. So, in good terms, ang sinasabi niya doon, hindi tumatawag ang Panginoon ng mga kwalipikadong tao. Kundi, ginagawa niyang qualified yung mga tinawag niya handang sumunod. Doesn't matter if you have the talents or anything, pero if you have the heart, then God will qualify you. Now, sabi niya dito, you cannot fool people with your image, but you can fool people with your image, but you cannot fool God about your condition. Diba? So sabi ko nga, one of the questions na palagi kong natatanong when I was, nung nasa when I was bata pa ako or nasa binata pa ako, is that lahat ng inatinan noon, very socially active ako pagdating sa mga seminars, trainings, and everything. Marami akong kasama. Ang kabataan din nakatulog ko. And one of the big questions that I always ask though is that, pag titignan mo kami, sabihin mo, napakaganda because you are there and good ka. But the big question is, kapag nakatago na yung iba, their conditions, yung kondisyon ng kanilang puso ay lumalabas na. They're not yet regenerate. Hindi pa talaga sila sumuko sa Panginoon. But they are actively working sa church. So, malalaman natin naman. Next. There's always a call for self-examination. So, mababasahin natin sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sabi niya, subukin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. So there are two words na hinighlight ko dyan. Number one is yung word na subukin. Test. And then kasunod ay suriin. Those are two terms, pero magkaiba yung action na gagawin. Correct? Pag sinubok mo, you test. Pag suriin mo, you criticize. Correct? Kini-criticize mo. So kung titignan po natin dyan, sabi niya, you have to test and then you have to scrutinize ang iyong sarili. So how do we do it? Tandaan natin ito, bago mo gawin yung bagay nito, bago mo gawin yung pagsubok at pagsuri sa iyong spiritual life, ito yung napakahalagang bagay na dapat natin. Spiritual health
requires honest evaluation. Kung mag-self-evaluate kayo, please, huwag nyo na dayain. Sa school lang tayo nangungopia. Alright? Sa school lang tayo nangungopia. Pero kapag dating sa ating spiritual life, we don't cheat. We have to be honest. You have to accept kung ano yung kalagayan mo. Because that's the only way that God will work to change you. Kasi yung tinatawag natin na repentance. There is a repentant heart na this is my condition, Lord. Kaya kailangan ko know. Kailangan mo ako. So, let's start with what's the first one. First question na dapat mong itanong, I listed a few, pero pinili ko na yung may say. Number one is that, do I still hunger for God? You have to answer that honestly. You have to make sure that you answer that honestly. Kailan siguraduhin mo sa sinasagot mo ng totoo. Do I still have that hunger for God? Meron pa ba? Nauuhaw pa ba ako? Nagugulo pa ba ako sa ating Panginoon? Sa ating Diyos? That's a big question. Pag gutom ka, ito tandaan natin, kapag gutom ang isang tao, nasa bahay ka, tapos gutom ka, dumating ka sa bahay, gutom ka, what do you do? Maghahanap ka ng pagkain, right? Ngayon, sa unang bukas mo, let's say sa fridge, pag unang bukas mo, wala kang makitang pagkain doon, titigil ka ba? No. Hahanap ka na hahanap, hahanapin mo, kakalkalin mo lahat. You will exert all the effort para mahanap mo yung pagkain na yun to make you feel. So yeah, that's one of the big questions. If we are really still spiritually healthy, do you still have that hunger for God? Gutom ka po ba talaga sa Diyos? Second, am I still sensitive to sin? Anong ibig sabihin if you're still sensitive to sin? Nagiging, what's the word? Nagiging ano ba? Parang nagpo-concession, or something na hindi mo na nire-review or hindi mo na kumbaga tinatanggap mo na yung kasalanan. Pag tinawag natin you're sensitive to sin, it means na hindi mo tinotolerate yung pagkakamali. How do we know that we're tolerating sin? Paano natin nalalaman kung tinotolerate natin ang kasalanan? Number one, sa sarili natin. First sign na tinotolerate mong sin sa buhay mo is that you start justifying what you're doing. Kapag ginagawa mo ay gumahanap ka na ng rason o paraan para makalusot. That's number one. Pangalawa is that kapag may ginagawang mali, ang kapamilya mo, kapatiran mo, o anyone that's related o nasa sayo, you don't speak out. Hindi mo siya binibigyan ng warning. Hindi mo siya sinasabi na, that's wrong. Second, kapag mas nangunguna na the third one is that mas nangunguna sa'yo yung sasabihin ng tao. Sasabihin ng tao. There is a way to call out. Sasabihin nito, Pastor, paano ko to? Sabi sa Bible, don't judge. Banata ka, don't judge. Bakit? Banal ka ba? Well, hindi tayo banal. Right? But, sabi ng Panginoon sa Lumas, sabi niya, call out with the righteous judgment. Ibig sabihin nito, kung ano yung ginagawa nila is technically against the Word of God, you have the very right to say it is wrong. Call them out. Pero kapag nakita mo na may ginawa yung isa, halimbawa sabi niya, uy, bakit? Punta ka dun sa may ayuda. Bakit? Dun sa ayuda, kahit paulit-ulit ka, pwede. Talaga, hindi ka na. Tapos tawagan niyo pa, hindi na, sister, nagsisteran pa kayo dun sa loob ng pagkunan. That's not the way how it is. It means that you are becoming insensitive. Rather than saying, nasasabihin mo, no, that's wrong. Wow, nakapagod si Maria. We got what, nakuha na natin yung sa atin, that's enough. We go. Tama na. Get only what is right. Hindi yung gagawin natin is that since kaya natin manipulahin, or there is a loophole doon sa system, is that sasabayan din natin yung loophole nila.
That is insensitive to sin. Next, what dominates my thoughts? Ano yung bagay na nag-ahari sa isip mo? Ano yung mga bagay na kung saan mas nag-ahari dun sa pag-iisip mo? Mas nag-ahari ba sa pag-iisip mo yung mga bagay na mali? Mas nag-ahari ba yung mga bagay na di maganda? O mas nag-ahari sa yung pagnanais ng iniisip mo sa iyong isip ay kung paano mo mas palalawigin o palalawin, patitibayan ng pananampalataya, aayusin ang relasyon mo sa Panginoon. That tells a lot sa isang Kristiyano. What circulates in your brain, kung ano yung bagay na nasa isip mo, defines you. At yun din yung isang bagay na nagdi-define sa iyo sa iyong spirituality. Last, is my private life consistent with my public life? Yung nakikita ko ba sa iyo ay ganoon din yung nakikita ko sa Lord. So let's say sabihin natin, yung isang pastor. Yung isang pastor, pagdating dito sa church, mabait, magbigay, mapagmahal, everything you can call it for. Pero pagdating niya sa bahay, hindi. No? Even his responsibility as a father ay hindi niya nagagawa. So, again, if we have a healthy spiritual life, yung private life natin, something that is not seen, should be consistent with our public life. Kasi yung public life natin is where we put on the mask. Doon natin nilalagay yung maskara natin sa public life natin. Pero on the outside, pagdating natin on the inside, pagdating natin on the inside, ibang-iba na. Kung dito, hindi ka makabasag ng pinggan, doon pala sa loob ng tahanan mo, lahat ng pinggan, lumilipad. Diba? Basag-basag. Hindi naman natin yun. Next. Tanda natin again, when you answer these questions, apat lang yan. Pero pag sinagot niyo po yung mga tanong na yan, again, our rule is that it requires an honest evaluation. You have to answer it in reality. Dali tatanggapin mo siya. Habang piniprepare ko to, sabi ko, Lord, parang tinatamaan din ako. Sabi ko, tinatamaan ako. Yet I'm preparing it. No? Kaya pinagahan ako. I'm being hit. Why? Kasi there's a lot of things na kailangan natin ayusin sa ating buhay. Now next, what's the process of our spiritual decline? So napakahalaga nito. It's very important para maintindihan natin the condition of our soul. Merong proseso na nangyayari. There are only two processes na nangyayari. Number one, basahin natin. It begins with neglect. Neglect. The word neglect. Sabi niya sa Hebrews chapter 2 verse 1, kaya nga dapat natin panghawakang mabuti ang mga katotohanan na narinig natin upang hindi tayo mahiyaw. Sabi niya doon, we have to hold on. Kailangan natin paghawakang mabuti. And the core reason kung bakit kailangan natin gawin yon nang hindi tayo mahiyaw. And the moment that you start neglecting is the moment you lose hope. So paano nangyayari yun? Okay. It begins with neglect. Number one, you start neglecting first the Word of God. Now, there are separate terms or separate ways kung paano natin nini-neglect yung salita ng Panginoon. Number one, of course, sabi ng Panginoon doon is you have to study the Word of the Lord. Hindi yan suggestion. No, it's not a suggestion, it's a commandment. No? Ano sabi niya kay Joshua? Sabi niya, isulat mo sa lahat ng mga dingding. Pagbulay-bulayan mo sa umalat araw. And then, mahilig natin i-quote, me and my household shall serve the Lord. Pero pag binasa mo ng buo yun, there's an instruction na binigay ng Panginoon kay Joshua what to do. Nang sa ganon, mapagpatuloy niya yung paglilingkod, hindi lang siya kundi yung kanyang buhay. That's the first one. Neglect of the Word. You don't see this, nakikita mo lang yung pag-aaral ng salita ng Panginoon as a suggestion, but never a command. Second, you select kung ano yung gusto mong susundin. Pinipili mo lang kung ano yung gusto mong sundin. Selective obedience. Kung ano yung komportable sa'yo, yun lang yung susundin mo.
That's neglect of the word. Hindi mo kayang tanggapin ng buo kung ano yung nakasulat dito. Kundi ang gusto mo lang ay yung kung ano yung tingin mo ay komportable mo sundin. If the word becomes against you, o yung salita ng Panginoon ay taliwas, o hindi na bumabagay sa buhay mo, o sa anumang bagay na desisyon mo, then you are telling yourself na hindi. Or you find yourself again, naghahanap ka ngayon ng kung ano-anong verses and then twisting the verses just to make sure na sa'yo ay katamot ang gagawin. That's neglecting the word. You neglect the word. Next, weakening of prayer. Once you start to neglect the Word of God, makikita mo, yung panalangin mo becomes parang panalangin sa hangin. Pag tinatawag natin panalangin sa hangin, you can say the right words, pero there's no power. Right? You can say the right words, but there's no power. So, pag tinawag natin weakening, hindi lamang yung weakening in terms with what the Lord can do dun sa prayer mo, but rather, ang nangyayari doon is that you also start to lose. Diniscuss natin ngayon na sinabi natin, it's prayerlessness. It's not that you stop praying, but you're praying less with powerless. You pray. Now, the third one, sabi niya, is the neglect in fellowship. Kasunod yan, palagi magkakasunod yan. So when you neglect the word, you start praying less, and then makikita mo yung sarili mo, you start being absent in fellowships. Unti-unti mo nang inaalis yung sarili mo doon sa fellowship. No, because kung hindi mo na nakikita yung halaga ng salita ng Panginoon, in which the living word is Christ, hindi mo na nakikita yung halaga ng pakikipag-usap sa Panginoon, then hindi mo na rin higit na makikita na hindi na mahalaga yung pakikipagkaisa mo sa lahat ng mga mananampalataya. So when you start seeing this, neglect lang yan. Ang ibig sabihin neglect, paminsan-minsan. Naalala ko yung kaklase ko, yung barkada ko nung high school. One of our rules sa barkada namin is walang magbibisyo. So, nung nalaman namin, college na kami nun, then nag-reunion kami, then nalaman namin, naninigarilyo siya. Sabi namin, hindi ka na pwedeng kasama. Mga klase ko naman, hindi ka na pwedeng, hindi ka na ng barkada, naninigarilyoan eh. Hindi, tinesting ko lang naman eh. Trinay ko lang. Tandaan din, nag-umpisa yan sa paisa-isa. Hanggang sa nagiging bisyo o nagiging. So, ganoon din tayo. Once we start neglecting our spiritual condition, sinasabi lang natin, paminsan-minsan lang naman. But we don't know, unti-unti na palang may angkla doon sa paa natin and we are starting to sink. Slowly, na kung saan ay hindi mo nararamdaman that you are sinking. Ganun. Now, next. After neglect, susunod doon ay yung hardening, pagtigas na ng ating puso, pagtigas na natin. Sabi niya sa Hebrews chapter 3 verse 13, ito ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, yang inyong puso ay huwag niyong patigasin. Tulad nung kayo'y maghimagsik. Ako naniniwala ako. There will come to a time na kapag patuloy natin ginagawa yung neglect, God will harden the heart. Kaya kung minsan di maintindihan ng iba, it's not that sumusuko tayo sa mga tao na inaaralan natin. It's just that they have hardened heart. Matigas na yung kanilang puso. And it's pretty much useless for us to spend our time, our effort, our energy sa mga tao. It's not about love, but it's about reality. Kaya nga, ang trabaho natin bilang mga mananampalataya was just to spread the word, but not to convert. Hindi naman natin sila kayang convert eh. Hindi naman natin sila kayang baguhin. Hindi natin sila kayang, it has to come from the power of the Lord. So, ang gagawin lang natin is to share the gospel, share the word of the Lord, and after nun, bahala ang Panginoon. Now, if the heart is hardened, kahit anong gawin natin, it will not change. Alam niyo po, one of the biggest mistakes sa tingin ko
is to please people just to let them come to church. No, yung gagawin natin, no, it's not supposed, hindi dapat yun. When they come for fellowship, kailangan po they come for fellowship because they love the Lord. Mahal nila ang Panginoon. They don't just come because of a certain. Ang sabi niya, it will result to what? Matthew chapter 13, verse 14. Ito yung nangyayari sa kanila. If you continue to neglect the call of God. Sabi niya, sa pakikinig kayo'y nakakarinig, ngunit kailanman ay hindi nakakaunaw. At sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailanman ay hindi makakapatid. Kung isa, when I was, bago pa ako sa pananampalataya and doing the ministry, tinatapa ko, hindi ako basta. It really, talagang sa utak ko, why is it, no, na kahit anong gawin mo, paliwanag sa kanila, they acknowledge it as the truth, pero hindi nila kailanman isusuko yung sarili nila sa Panginoon. Bakit hindi nila kayang isuko? Bakit hindi nila kayang bitawan? Pero kapag tinanong mo sila, they will acknowledge na kung ano yung narinig nila is the truth. Isa ka sa mga usapan namin sa Morong before, sabi namin, i-preach mo yung tama, hindi sila maniniwala. I-preach mo yung mali, for sure, marami po. Yan yung namin sa Morong. Because when we're preaching which is right, marami na mawala dun sa Bible study namin. Right? Pero kung tataka ka, yung naging Bible study namin na si Kibulo, he's standing firm doon sa tinuro sa kanila that he is the replacement of Christ. So you have to think of it, no? Kaya, ang sabi ng Panginoon, if we continue to neglect things, yung mga bagay na tinalaga ng ating Panginoon, ang mangyayari sa inyo ay ito. You can listen, pero hindi mo maintindihan. That's why you will never surrender. You can see, pero kailanman, and you will never understand. Now, and what will happen? It ends with, number one, hardening the heart. Once the heart is hardened, you start drifting away from God. Unti-unti na lumalayo ka sa Panginoon. No? So sabihin natin sa una, alis ka sa ministry. Pag alis ka sa ministry, unti-unti ka na mawawala sa church. Hindi ka na nakikipag-fellowship. And then after nun, pag nawala ka na sa fellowship, dun sa personal life mo, nawawala na yung prayer, nawawala na yung Bible study, and then nakikita mo yung sarili mo, your attitude starts to change. It becomes worse. Now, next one. When you drift away from God, you lose joy, peace, and spirituality. One of the things, palagi narinig sa akin, one of the things na nakita ko sa Panginoon, following God, is yung dalawang ito. There is joy and there is peace. Kahit anong bagay. Nagigipit ako? Yes. Nagkakasakit ako? Yes. Marami akong problema? Yes. But there's always joy and peace with God. Sabi, basta yung spiritual power na wala ka. Spiritual power refers to when I preach the gospel and I see people na tumatanggap sa akin. That's good. Now, next. Sabi niya dito, you don't have to reject God to fall away. You only have to neglect. You don't need to deny God. Hindi mo kailangan i-deny ang Panginoon. Hindi mo kailangan maging antichrist. Hindi mo kailangan maging isang tao na ateista o sa ibang religion. The only thing that you need to do is to neglect God. Neglect Him. Do not put Him in the center of your life. That's it. Now, the desire of God. No? Ang nais ng Panginoon is we become prosperous souls. So, paano tayo magiging prosperous souls? Number one, God's priority is internal transformation. Internal transformation. Why? The emphasis is not behavior modification. Hindi babaguhin lang. But rather a renewed thinking.
which then produces transformed living. Bakit napakahalaga na there's a renewing of our thoughts? Alam po ninyo, most Christians o most professing Christians, napupunta lang dun sa behavioral modification kasi nababawalan. No, nababawalan. Or kapag nasasabihan because nakikita nilang mali. Nasasabihan sila eh. So there's a behavioral modification. Nadidisiplina. The problem with that, ang problema doon is that dahil nasusuppress sila, pero hindi naman nababago yung kanilang kaisipan. Hindi nababago yung kanilang bagay na kapag nawala yung humaharang na yon, yung bagay na nagsusuppress sa bagay na yun, they go back. Kaya makikita natin, napakaraming Kristiyano, napakaraming tao sa mundo, na kapag pumasok sila sa disiplina, sumusunod sila. Pero kapag nawala sila sa disiplina, hindi na sila sumusunod. Magaling po ang Pilipino dyan, lalong-lalo na sa batas, traffic law. Diba? Pag sa ibang bansa, nasusunod naman nila lahat ng batas sa daanan. Bakit? Kasi there's a behavioral modification they have to follow. Pero hindi rin yung thinking nila. Dahil pagbalik nila dito, ganun pa rin yung kanilang driving behavior. It's the same. Kapag ang isang Kristiyano is just modified to behave, but never renew his thinking, babalik at babalik siya doon sa dati. Next, sabi niya rito, if the inner life does not change, all the religious activity becomes a performance rather than transformation. Okay, it's very critical po sa atin that when we accept the Lord, when we accept Christ, we have a renewed mind and a changed life. Now, there's God's model. Tatlong bagay yan. We have stability, resilience, and fruitfulness. So, that's based on Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Sabi niya sa verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa niya ay ang Panginoon. So that defines it, no? Talagang Kristiyano itong sinasabi ng tao. Because una, mapalad siya, then nagtitiwala siya not on himself but to God. And yun yung hope niya ay nagmumula rin sa Panginoon. Yung pag-asa niya ay nagmumula rin sa Panginoon. Anong katulad niya? Basagin natin yung tatlo. Sabi niya dito, sapagkat siya'y magiging tulad ng pulong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumuno. So, tatlong bagay yung tinanong ko kanina. Stability, resilience, and fruitfulness. So, basahin natin siya. Number 1, stability. Ang isang Kristiyano is always stable. Why? Kasi yung batis represents Christ, represents God. Itinanim ka niya sa tabi niya. Which means, pagdating sa stability, siguradong meron ka palagi. Right? So, ang sabi niya dito, a healthy soul is not one that visits God occasionally, but rather the one that remains connected. Nakadikit siya mismo doon sa batis, yung source of life. Hindi niya pinipili, hindi siya isang halaman na nasa malayo, kundi nakadikit siya sa atin. Doon mismo yung source ng buhay. The second one, tinatawag natin na resilience. Ano ba yung ibig sabihin ng resilience? Pagiging matatag, matibay, malakas. Sabi niya, gumagapang yung ugat at hindi takot. Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin ng resilience isn't the absence of failure. We will always fail. But it is the outward evidence of what? An inner man so healthy that pressure, no? Any form of pressure only produces more refined response, a wiser decision, and a steadier outcome. Yung ugat niya, kung papansinin niyo, yung ugat, sabi niya, tinanim siya doon sa tabi ng batis, pero yung ugat niya, gumapang papunta doon sa balon. He stays connected. Hinanap niya kung saan yung balon. And then, sabi niya, kahit dumaan yung tag-init o
o yung panahon ng tagtuyot, hindi siya natatakot. Why? Kasi he is not sustained by his strength. Hindi sa pamamagitan ng lakas niya, but rather he is sustained by the source. Yung buhay, yung nagbibigay ng buhay. Next, last one. Productivity. One of the keys, sabi niya, hindi ka tumitigil na mamuhay. Hindi ka tumitigil na mamuhay. Bakit? Sabi niya dito, in John chapter 15 verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan, ano sabi niya? Na ipapakita ninyo ng mga alagad ko kayo. So hindi lamang ito tumutukoy to our Christian lives, but rather in everything. In everything. Sa lahat ng aspeto ng pagsunod natin sa ating Panginoon. So dapat ang buhay natin ay mabunga. Ang sabi ng Panginoon, kapag hindi ka nagbubunga, tatanggalin ka sa sanga at itatapon ka sa sampo. So, in God's model, there are three. We have stability, resilience, and productivity. And diyan po tayo nagawas. The condition of our soul. Ano yung condition ng ating kaluluwa? So our next topic sa susunod po ako sa it would be the food that we eat. Ano naman yung kinakain? It's very critical din yung kinakain natin. No? It's very critical din. Now, the question on the conclusion. The question is not about are you active? Are you busy? Or are you successful? Ito yung malaking tanong dyan. This is a big question. The real question is your soul ready? Yung kaluluwa mo ba? Based on what we have discussed. That's a small definition. Maliit na definition lang yan. Pero when you answer those questions, again, be honest. And then you can say, yung tanong is that it's answerable by yes or no. If you answer it yes, is your soul healthy? Yes, then good for you. If you answer is no, then start praying. Start praying. So, again, this will be a 6-part series. Ano na series po yan? 6-part sermon series or spiritual health, strengthening the inner man. Bakit strengthening the inner man? Because kailangan, unang-una, we have to diagnose yung ating sarili. And once we start to diagnose yung sarili natin, doon natin pwedeng, kung doon na natin pwedeng ayusin. Parang doktor. Di ba sabi ng Panginoon sa doktor, ano yung unang mong titignan muna? Kailangan mo muna i-diagnose. Para sa ganun, ikaw ay bigyan niya ng tamang gamot. So the first thing na kailangan mong tanungin is that, are you healthy? What's the condition of your soul? And then once you answer that, then malalaman mo on how to fix through God's grace and mercy. Samahan niyo po ako sa panalangin. Kabilang Ama niya makapangyarihan sa lahat, maraming mong salamat po Diyos. Panginoon, maraming bagay ang pumipigil, maraming bagay, Panginoon, ang umahadlang. Subalit alam namin mo Diyos na kailanman ay dinalagaan mo kami, Panginoon, para sa payas. Dalangin po namin, Panginoon, na yung aming mga sarili ay aming pumasuri ng tama. Makita namin, Panginoon, yung aming mga kakulangan. Makita namin, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin nagagawa. At anumang bagay na ito, Panginoon, dalangin po na tulungan mo kami na maging tapat sa amin pong pagsusuri, sa aming mga pananampalataya, sa aming spiritual na buhay. At magawa namin, Panginoon, na maitama ito sa iyong kapangyarihan para sa iyong karangalan ng Panginoon. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus.